If there is no resurrection, kung walang pagkabuhay na muli, our death, our sufferings here on earth is meaningless, walang kabuluhan. Okay? Life would be meaningless. Our sufferings, our hardships, and even our death will be meaningless without the resurrection. But without death, there can also be no resurrection. Kaya itong Holy Week na to, our focus is on the suffering and death of Christ, but never remove His resurrection from your mind. Even though sa Easter Sunday natin i-celebrate yung pagkabuhay muli ni Jesus, pero hindi po magkahiwalay yan. Magkasama palagi yan. Death and suffering is meaningless without the resurrection. Amen? Amen? And without death and suffering, there can be no resurrection. And there can also be no death and suffering if there is no birth. Kung hindi tayo pinanganak dito sa mundo, hindi rin magkakaroon ng suffering at kamatayan ng buhay natin. Kaya mga kapatid, makikita mo yan, konektado po yan. Christmas and Easter, they are connected. Kaya dito sa atin sa Bisaya, ang tawag natin sa Christmas ay, okay, sa Tagalog, Pasko. Sa Bisaya, anong Pasko? Paskwa. Okay? Christmas, Paskwa sang pagkatawo ni Jesus. Okay? Easter is Paskwa sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Parehong Paskwa yan. Okay? There can be no resurrection if there is no death and suffering. And there can be no death and suffering if there is no birth. Kailangan mapanganak tayo dito. And Jesus, He went through those things. Amen? Now, binasa natin yung gospel natin kanina. Ang gospel natin is a short version. Meron tayong tinatawag na passion gospel, o passion ang tinatawag niya, no? sa Roman Catholic. Supposedly, mahaba yan. Okay? I remember we have done that last year, I think, and in the past, we have done that, yung mahabang reading ng gospel. Ngayon, ito yung short version lang. I remember nung binabasa yung passion na yan, sa sobrang haba, nanginginig ang tuhod ng mga tao. Okay? Mahaba talaga yung reading ng gospel, ang passion, mahaba. Kaya nung natapos ng basahin yung passion gospel, nung sinabi ng pare, the gospel of the Lord, alam mo sagot ng mga tao, ay salamat, natapos din. Okay, sa sobrang haba. So praise God, we are now entering the season or the time of Holy Week. Sa Spanish, ang tawag natin sa Holy Week is Semana Santa. Ano sa Tagalog? Holy Week daw sa Tagalog. Okay. Sa Spanish, yung Holy Week is Semana Santa. Okay, sa Tagalog. Okay, bakit hindi banal na linggo? Bakit mahal na araw sa Tagalog? Ito talagang klaseng Pilipino, ano? Dapat English, Holy Week, Spanish, Semana Santa. Okay, sa Tagalog dapat banal na linggo. Pero ang tawag natin sa kultura natin is mahal na araw. Okay? Why? Kasi mas malalim yung insight ng Pilipino sa linggong yan. Our insight is that all throughout the week we will focus on the price that Jesus paid for our sin. Masyadong mahal ang binayad ng Diyos. Masyadong mahal ang binayad ng Diyos para gumaling tayo sa karamdaman natin.
Amen? We were redeemed by the blood of the Lord. By His stripes we are healed. To purchase our healing, Jesus has to die on the cross. Masyadong mahal ang binayad para gumaling tayo. Masyadong mahal ang binayad ng Diyos para mapatawad yung mga kasalanan natin. Masyadong mahal ang binayad ng Diyos upang tayo'y maligtas. Kaya etong linggo na to, papasok tayo. Okay? Mahal na araw, Semana Santa. Let us not forget the benefits that God has given to us. Amen? And because of that, iniisip ko itong Semana Santa na to, ang theme natin, ang pinaka-direction natin at pagbubulay-bulayan natin sa isip natin, ito. Because God loves us so much, God remain with us kahit na mahirap. Amen? God remained with us and stayed with us all throughout. Kaya palagi sinasabi ng pare linggo-linggo, God will never leave you, He will never forsake you. At pinakita ng Diyos yan. Pinakita ng Diyos yan. Hindi niya talaga tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. That's why our theme for this Holy Week, I would like us to focus, if God will stay and remain with us forever, we should also remain with Christ. Amen? Maraming taong nawawala na sa simbahan. Naalala ko nung pandemic time, kahit nasarado yung simbahan, ang dami pa ring taong kumakatok, papasukin lang sila. So sabi ng mga pare, may virus, uwi muna kayo. Ayaw umuwi yung tao, magsisimba talaga. Lalong-lalo na yung mga senior citizen. Sila pa naman yung bawal lumabas nung pandemic. Okay? Naalala ko meron tayong senior citizen dito na deacon. Nung lumabas siya ng pandemic dahil magsisimba siya, hinarang siya ng mga pulis. Sabi ng pulis sa kanya, Tay, hindi ho kayo pwede lumabas. Matanda na kayo, bawal po. Etong sabi niya, magsisimba ako. Mamamatay tayong lahat kung hindi na tayo magsisimba. Walang nagpipray para sa inyo. Pupunta ako sa simbahan, ipagdadasal ko kayong lahat. Ayaw ng pulis, nagalit ang pulis, nagalit din siya. Sabi niya, ba't niyo ako pipigilan? Pupunta ako sa Diyos. So, mas matigas yung ulo ng deacon eh. So sabi ng pulis, sige na, simba na doon. Simba ka na lang. Kasi nung pandemic na yan, ang tao nagpupumulit tayo magsimba. Pagkatapos ng pandemic, nung pwede na magsimba, alam mo, ang daming taong gusto pumunta sa simbahan, binawalan natin. May social distancing. Kaya nagkaroon tayo ng 2 misa dito sa St. Michael. Kasi pag hindi 2 misa natin, mapupuno yung church natin, makukulong tayong lahat. Okay? So ginawa natin 2 misa para social distancing, magkalayo tayo. Okay? Bakit ang tao gusto magsimba? Ang tao gustong sumama talaga sa Diyos. Bakit? Dahil sa naranasan niya sa buhay. Yung hirap, yung sakit, yung kalungkutan nang nanamatayan ka. You want to be with God. Ang problema lang, habang matagal na, lumaho na yung ilang buwan, ilang taon, pagkatapos ng pandemic, napapansin din, at hindi lang ako, napapansin ng mga leaders ng church na kumukonti na ang pumupunta sa simbahan. Amen? Nakita ko yung picture ng Boracay. This week, punong-puno ang Boracay. Sabi ko, doon magsisimba yung iba. Okay, sa dagat magsisimba. Kumukonti yung tao. At bakit kumukonti na yung tao? Holy Week is supposedly a time for us to return to God and refocus our life.
Okay? Refocus our life and build our relationship with God. Pero wala nang taong bumabalik sa simbahan. Konti na lang. Kaya ngayon, isang service lang tayo ngayon. Wala na tayong social distancing. Sabay-sabay tayo magsisimba. Sana tuwing linggo, ganito na tayo. Isang service na lang para lahat tayo magsama-sama, magsisimba tayong lahat. Okay? We need to remain with Jesus because today our meditation, our reflection in the gospel, nakikita natin how Christ, when He was in heaven, sitting at the right hand of God the Father, Diyos siya. And He was there. Walang problema ang Diyos. Ang tao, maraming problema. But because God so loved the world, He loves us so much. Sila walang problema, ang Diyos walang problema, ang tao puno ng problema. At dahil mahal tayo ng Diyos, pumasok ang Diyos sa buhay natin. Upang tulungan tayo. Upang iahon tayo sa kasalanan, iahon tayo sa kahirapan, iahon tayo sa sakit. Ang sarap ng buhay ng Panginoon natin, nasa langit siya. Nasa kanang kamay ng Ama. But Jesus Christ left all the glories of heaven. He left the comforts of heaven. He left His power in heaven. Everything that He enjoys, He left it. Why? Because He came to earth. To be with us. Upang samahan tayo. Sa gitna ng mga kasalanan natin, the Lord came to us. He did not even wait for us to call Him. Siya na mismo kusa pumunta. Alam naman talaga ng Diyos, hindi natin kayang ligtasin ang sarili natin. So He came. In spite of leaving the comforts of heaven, in spite of that sacrifice, that is the first sacrifice of Jesus. The first sacrifice of Christ was leaving heaven and all its glory and all its amenities, conveniences, the joys of heaven. Iniwan ni Lord yan para samahan tayo. Yan ang unang sakripisyo. Then when He came to us, He walked among us. The Word of God became flesh and dwelt among us. Nagkaroon siya ng katawang tao para lubos-lubos siyang makasama natin. Hindi lang makasama, kundi makita natin, mahawakan natin, marinig natin siya. He became like one of us. That's why yan ang tinatawag natin, Paskwasang pagkatao. Amen? Christmas does not end on December 25. Christmas continues until the resurrection of Jesus. That is why today, we look at Jesus, His commitment na samahan tayo. His commitment to stay with us. And so when He came down from heaven, He came to us, He started to bring healing to us. He started to teach us, tinuruan niya tayo paano mabuhay. Mabuhay na mapayapa, mabuhay na, to live victoriously, to live in joy and peace. Tinuruan niya tayo. He lived and walked among us. He became one of us para maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, makasama natin siya. But then, you look at the Gospels today, makikita mo yung ugali ng tao. Makikita mo yung ugali ng tao. Ang ebanghelyo natin, kung binasa natin yung buo, yung long version ng gospel, lahat ng ugali ng tao makikita mo doon. That's why Jesus stayed with us. But then, there came a time na yung pagsasama ng Diyos, yung paninirahan ng Diyos kasama sa atin, hindi na komportable. Okay? Why? Because now, He is going to go through
further suffering already. You see, my dear brothers and sisters, one of the things we have to realize, when you love, pag ika'y umiibig at nagmamahal, yung pagdurusa at pagpapakasakit, kasama po yan. Amen? Amen? Yan ang mensahe ng cross. For God so loved the world that He gave His only Son to us. And sinabi na Lord, if I will be lifted up on this earth, that is the cross, I will draw all men to me. That is the love of God. The love of God draws us to Him. But that love is full of sacrifice and suffering. Kaya minsan yung mag-aasawa, dalawang babae, lalaki, sabi, Father, mag-aasawa na kami. Tinatanong ko palagi, ready ba kayo? Hindi kasi siya yung bituin sa mga mata ko. You know? Pag nakikita ko siya, Father, I'm walking in sunshine. You know, that's not it. You have to understand, when you decide to get married, you are now preparing to sacrifice yourself and walk in suffering. Alam ng mga mag-asawa yan, di ba? Alam ng mga mag-asawa yan. Kaya minsan, may kinasal, ang sabi ng pari sa kanila, lalaki, tingnan mo yung asawa mo. So, nag-smile yung lalaki, no? Pa-beautiful eyes pa siya. Sabi niya, babae, tingnan mo yung husband mo. Tiningnan din ng babae, pa-cute-cute silang dalawa. Sabi ng pari sa kanila, as lalaki, eto na yung cross mo. Babae, eto yung cross mo. Okay? Gusto kasi natin ng mapayapang buhay. Gusto natin yung maligayang buhay. We like a life of glory and joy and peace without the cross. Remember, there is no resurrection without dying and suffering. And this is what Holy Week is all about. We have to understand. We have to understand that God loved us not because it was easy for Him. Hindi tayo minahal ng Diyos at hindi niya tayo sinamahan sa buhay natin dahil madali para sa Kanya. Okay? No. He proved His love for us that even though it was not convenient, it was not easy anymore, Jesus remained with us. Hindi niya talaga tayo iniwan. Yan ang theme natin for this Holy Week. Kaya hinihingi ko sa inyo, itong Semana Santa na to, do not leave Jesus. We have to stay with Him. Kaya araw-araw may misa tayo. Every day we will have the Eucharist here. Kasi hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ba't natin siya iiwan? Amen? I remember, nung hinuli na siya, part yan ng gospel natin. Nung hinuli siya, di ba, nagkagulo na sila, there was confusion, hinuli na si Jesus. Yung mga disciples niya, nagtakbuhan. Okay? Pero bago siya hinuli, merong isa nagsabi, Lord, kahit mamatay pa ako, hindi kita iiwan. Narinig nyo yan sa Bible? Kahit mamatay pa ako, hindi kita iiwan. Yan ang sabi niya sa Diyos. Sabi niya kay Jesus. Kagaya niya ng lalaki na sinabi niya sa liniligawan niya, alam mo, Ineng, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tapos nung umulan, umalis yung lalaki, dala yung payong. Sabi niya, baka magka-COVID ako. Iniwan yung babae. Okay? Ganon din kay Lord. Lord, hindi kita iiwan. Kahit iwanan ka ng lahat, hindi kita iiwan. That's why when Jesus was arrested, nung hinuli na siya, the confrontation, the conflict now begins. You know? Masarap magmahal pag walang away, walang conflict.
walang problema. Pero pag nag-umpisa na ang problema, anong ginawa ng tao? What does man do every time may problema tayo? Iniiwan natin siya. Iniiwan natin siya. Meron pang isang apostle doon, meron pang isang disciple si Jesus. Sa sobrang bilis ng takbo niya, nung hinuli siya, natanggal yung damit niya. And he fled the night. Nung gabi na yon, meron isang taong hubad nagtatakbo. Iniwan niya yung saplot at yung damit niya, iniwan niya sa sobrang takot, iniwan si Lord. You know, the garments, rurambong nga to, it represents our baptismal garment. When we were all baptized, we made a promise to walk with Jesus, to follow Jesus. Yan ang suot-suot ng bata, the baptismal garment, the white garment na sinusuot natin sa bata. It represents our commitment to Jesus. But how many of us, pag nagkagipitan na, iniiwan na natin yung damit natin para sa inyo na yan? Ilang pare, iniwan na nila yung stola nila sa simbahan dahil ayaw nila na maglingkod sa Diyos. Maraming naglilingkod sa Diyos. Suot ito. Dahil pahirapan ang buhay, wala na. Tinapon na to. That's the first character of a man. Pagdating sa kagibitan, the best we do is iwan ang Diyos. Tanungin ko kayo itong araw na to. Iniwan ba sila ng Diyos? Did Christ leave them? Sinabi ba ni Jesus na, walang hiya, iniwanan ako, balik ako sa langit, I'll go back to heaven, iwan ko rin sila. Jesus never did that. He stayed on. Nagpaiwan siya. He remained to face the problems para harapin yan. Hindi siya tumakas. Hindi niya tayo iniwan. Nanatili siya. Nanatili siya sa daan na yan patungo sa krus. Okay? Nung kailangan niya magdasal, dinala niya si Pedro, si Juan at si Santiago, dinala niya. Sabi niya, magdasal muna tayo. Bakit tatlo yung pinili niya? Bakit itong tatlo? Siguro talagang malapit sa kanya itong tatlo. Sabi niya, samahan niyo ako. Diba, pag may problema tayo, pag down na down tayo, sinong gusto niyo kasama? Kaibigan mo, diba? You want your friend to be there. And Christ was there. In the Garden of Gethsemane, He was praying, pinapawisan siya ng dugo. Sinama niya yung tatlo, sabi niya, you pray with me. Anong ginawa ng tatlo? Ha? Okay. Tinulugan siya. Tinulugan nila. Sabi ni Lord, 1 hour lang hinihingi ko sa inyo. Tutulog pa kayo. Ugali rin yan ng tao. Ugali rin natin yan. Ayaw natin magising. Palagi tayong tulog. Tulog sa katotohanan. Ayaw nating magising at tingnan yung katotohanan na sa harap mo. Bakit ayaw natin tingnan yung katotohanan? Bakit tayo nagtutulog-tulugan? Kasi ang katotohanan, maraming responsibilidad. The truth has so much responsibility. You cannot sleep. You have to be awake. You have to be alert. You have to be focused pagkasama mo yung katotohanan. Ganon din sa relasyon natin sa Diyos. Pag tayo'y sumusunod, sumasama sa Diyos, hindi tayo tulog sa spiritual life natin. Gising tayo. Nakafocus tayo sa Kanya. Kung tayo naninilbihan sa Diyos, if we are serving God, hindi tayo tulog na nagsiserve sa Kanya. Inaalam natin kung anong kailangan niya. Inaalam natin kung anong pwede kong gawin sa Diyos. Hindi natin tinutulugan ng Diyos. Bakit? Bakit? Hindi niya tayo tinutulugan din. Pagdating sa oras na gipit tayo, pagdating sa oras na may problema tayo, hindi tayo tinutulugan ng Diyos.
Andyan siya. Gising na gising. Focus na focus ang Diyos sa iyo. Pag may problema ka, huwag mong isipin na ang Diyos ay natutulog o ang Diyos ay hindi nakatingin sa iyo, hindi ka nakikita. Pag may problema tayo, at kahit wala tayong problema sa lahat ng oras, ang Diyos tutok na tutok sa iyo, sa buhay mo. We have to understand that. Mga kapatid, magising tayo. Tayo magtulog-tulugan. Nung sinabi ko niyan, marami sa simbahan, gumising ka agad, di ba? Okay? We have to wake up. Ano pang klaseng taong nakaharap ni Lord? May mga tao na iniwan siya. May mga taong tinulugan siya. Okay? May mga taong nilitis siya. The high priest judged him. Kasi tayong mga tao, mapaghusga tayo eh. Mahilig tayong litisin yung ibang tao, hindi naman natin linilitis yung sarili natin. We like to evaluate other people, but we don't even evaluate our own hearts. We don't evaluate our own mind. Si Caiaphas, the high priest, the religious leaders, they were supposed to follow Jesus. They were supposed to know Jesus. Anong ginawa nila? Linitis nila. Sa buhay po natin, mga kapatid, ang daming taong kailangan natin tulungan. Amen. Anong ginagawa natin? Imbis tulungan, nililitis natin. We judge people whom we are supposed to help. Don't you know that when you judge people, you're judging Christ Himself? Amen? Whatever you do to the least of my brothers, you do to me. Yan ang sabi ni Lord. Kung anong ginagawa mo sa mga kapatid ko at sa kapatid mo, yan ang ginagawa mo sa akin. That's why the scriptures clearly say, do not judge. Do not accuse someone falsely. Huwag mong idiin yung kapatid mo. Or to help them. You have to encourage them. Yan ang dapat gawin natin. Ano pa? Ano pang mga klaseng taong nakasama ni Jesus? During this Holy Week, that Passion, week, we focus on the people surrounding Him. Si Poncio Pilato, marami to. Sabi nila, yan ang mga politiko mga Poncio Pilato. Anong ginawa ni Poncio Pilato? Okay? Etong katotohanan si Jesus, imbis na sundin ang katotohanan, mahalin ang katotohanan, yakapin ang katotohanan, nilitis nila yung katotohanan. Hindi lang ninitis, they did not just judge the truth, they even crucified the truth. Eto ngayon si Poncio Pilato nasa gitna. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Poncio Pilato? Nasa gitna siya Katotohanan at kalaban ng katotohanan sa gitna siya. Alam mong ginawa niya? Hugas kamay. He did not take the side of truth. Instead, he chose to be neutral. Minsan ganyan tayo sa buhay natin. Ayaw natin panigan ang katotohanan kasi baka maipit din tayo. Kaya yung ginagawa natin, hugas kamay, ikaw ay. Yan ang ginagawa natin, hugas kamay na lang. Not siding with the truth and staying neutral. Remember this, sabi ni Jesus, if you are not for me, you are against me. My dear brothers and sisters, we cannot stay neutral. Sasabihin ko na sa inyo.
Father June, anong stand natin sa abortion? Well, depende. Anong stand natin sa abortion? Are we neutral? Pag neutral ka, maraming magsisimba sa inyo. If sabihin natin na pwede rin hindi, maraming magsisimba. Pero pag sinabi mong hindi pwede yan, and you side with the truth, maraming aalis. Napakalupit ng simbahan nyo. Okay? But this is not the time to play politics. This is not the time to remain neutral. When it comes to Jesus, you don't stay neutral. It's either you are for Him or you are against Him. Wala pong gitna yan. Huwag tayo maging katulad ni Poncio Pilato na palaging nasa gitna kasi ang sariling iniisip. Panigan natin ang katotohanan. O sa mga students, sa mga estudyante, mga youth, pag merong inaaway, pinapanigan ba ninyo yung inaaway? O nagpapagitna lang kayo? Diba? Diba? Naalala ko, may isang bata, pinatawag ako dahil sinapak niya yung classmate niya. So pinagalitan siya ng teacher, sabi ng teacher sa kanya, "Oh, don't fight, wag mong suntukin yan." At tinanong ko yung bata, sabi ko, "Ba't mo sinuntok yun?" Sabi niya, "Kasi nakita ko po, sinasaktan yung classmate ko." Yung batang sinuntok niya, napakalaking bata. Binubuli yung maliit na bata, sinasampal, sinasaktan. Lahat ng maliliit na bata, inaaway niya. So one time, because these children cannot stand up to the bully, pinuntahan niyang bully at dun sinuntok niyang bully. Ngayon, siya ang pinagalitan, hindi yung bully. Kaya nung nagharap kami sa school, sabi ko sa teacher, tawagin niyo yung tatay nito. Sabi niya, yung tatay po niyan, mayor po. O sabi ko, so, ano ngayon kung mayor yung tatay niya? Tawagin niyo yung tatay. Mayor pong tatay niya. Pari rin ako. Okay? So pinagalitan ko yung teacher. Sabi ko, wag mong sawayin yung bata na pinagtatanggol niya yung hindi pwedeng ipagtanggol ang sarili. Do not stay neutral to avoid conflict. You have to take the side of truth. You have to take the side of justice, and sometimes you will suffer. May consequence yan. Amen? Kaya iniwan ng tao, iniwan ni Poncio Pilato si Jesus. He had the chance to follow the truth. He chose to stay neutral. Finally, tingnan natin yung mga sundalo. Ito na yung final, tapusin na natin to. Anong ginawa ng mga sundalo kay Jesus? Anong trabaho ng sundalo? To protect, to defend. Di ba? What did the soldiers do to Jesus? Nung nakita nila yung anak ng Diyos, yan, nagdurusa. Anong ginawa ng mga sundalo? They mocked Him. Ginyaguta pa nila. Hoy, haraman na ruhari. Oh, inobrahan ni mat korona nga tunok, hag binutang ta sa nang uwang nga to. Ay hari baga ikaw, ay dugo ta ng ulo ron. They mocked Him. People run away from Christ. People turn their backs from Christ. Pero ito talaga yung pinaka masamang gawin mo to mock Jesus. How do we do that? When we mock other Christians who are being persecuted. Amen? Pag mayroon isang Kristiyanong pinipersecute, pinagtatawanan ng marami, ano bang sinasabi mo? Ha?
Pare, buang talaga itong mga Kristiyano, ano? Ano sagot mo? Oo, minsan. Okay? Imbis na ipagtanggol mo at sabihin mo, hindi po. Hindi buang ang Kristiyano. They're not. Titingnan ka na ngayon ng mundo, bakit? Kristiyano ka ba? Yan lang narinig ko eh. Okay? Don't mock Christ. Every time you mock Jesus, you're turning away your heart from Him. Iniiwan mo siya sa puso mo. Don't do that. Kaya mga kapatid, itong Holy Week, ito yung reflection natin. Jesus left heaven, came down to be with us, and stayed with us, and remained with us. And when the call to suffer and die on the cross came to His life, He did not leave us. Sinamahan pa rin niya tayo hanggang doon sa dulo ng buhay niya. He remained with us. And so I encourage each and every one of us today, remain in Christ. Huwag natin iwan si Jesus. Lalo na itong Semana Santa na to. Amen? Araw-araw may misa tayo dito in the morning, in the evening. At noontime, there will be a prayer here done, hindi misa. There will be confessions if you'd like to go to confession and once and for all settle to take that commitment and tell Jesus from your heart, Lord, kung hindi mo ako iniwan, kung hindi mo ako pinabayaan kahit minsan, Lord, hindi ko rin yan gagawin sa'yo. Can you make that commitment? And it begins today. Dito mag-uumpisa sa araw na to. We will make that commitment. Kahit anong mangyari, Lord, hindi rin kita iiwan. I will stay and remain